Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin niyo nilang akong Cha, taga Buena Vista, Guimaras. Marami na akong narinig na kwento nyo na ang iba sa mga senders ay galing sa lugar namin. Totoo na noong kapanahunan ni na lolo at lola ay maraming napapabalitang may mga naninirahan ditong mga aswang. At kahit nga sa ngayon ay may nababalitaan pa ring paggala-gala dito sa lugar namin. Hindi nga lang ganun kabulgar. Itong karanasan ko ay nangyari taong 2015 nang magpunta kaming magkakaibigan sa isang lamay. 18 years old pa lang ako noon. Ayaw sana akong payagan ni na mama, pero pinagpaalam ako ng mga kaibigan ko at nahiya na ngang tumanggi sa kanila si mama. Kumbaga, napilitan na lang itong payagan ako. Nagbili na lang siya na huwag masyadong magpagabi. Last lamay na kasi yun ng nanay ng kabarkada namin at inibitahan kami na doon na maghapunan. Mag-aalas 7 nang daanan ako ng mga kaibigan ko sakay ng tricycle. Hiniram pa yun ng kaibigan naming si Miguel sa tiyuhin niya. 5 ang pwedeng sakay nun, 6 sa driver. 2 sa harap, 2 din sa likod, at 1 sa likod ng driver. Bali 5 kaming sakay nun, tapos si Miguel na siyang nagmamaneho. Nakaupo ako sa likuran mag-isa dahil si Dean ay umangkas sa likuran ni Miguel. Si Amy at Ada ang parehong nasa harapan. Maginaw na noon at medyo umaambon pa. Sinabihan ko si Dean na samahan niya ako sa likod. Kaso nagkatuksuhan na at ayon biglang nahiya. Inabot din ng halos 1 oras ang biyahe. Malayo-layo kasi ang lugar at sa dulong baryo pa yung lamay. Parang karugtong na nga yun ng Jordan. Pagdating namin ay kakaunti na lang ang mga taong kumakain. Ipinagtabi na lang niya kami ng makakain nun dahil dito sa amin ang huling araw ng lamay ay parang fiesta. Nagdadagsaan ang mga taong kakilala at kaanak para maghapunan. Nagkatay kasi ng baboy at nagluto ng dinuguan, pansip at tinatawag na ubod ng niyog. Sabi ng kaibigan namin ay tinuro lang daw yon ng kamag-anak nilang taga-Aklan. Uso daw talagang lutuin yon sa Aklan. Habang kumakain kami ay may biglang pumasok na isang matandang babae. May katangkaran ito na sobrang payat. Agad itong sinalubong ng kaibigan namin at inalok ng pagkain. Sumalo lang ito saglit sa amin at umalis din. Ang naapagtataka lang ay hindi ito gumalaw ng ulam na naroon. Pagkatapos itong kubuhan ng kanin ay nagpunta ito sa likod ng bahay kung saan may mga tinatadtad pang hilaw na karne. Hindi naman namin alam kung anong gagawin niya doon. Hindi na namin yun pinansin. Pero nagulat kami nang sitahin siya ng nagtatadtad ng karne. Yun pala ay nangihingi raw ito ng hilaw na karne dahil gusto raw nitong ihawin yon. Para tumigil ay binigyan na lang daw ito ng ilang hiwa. Bigla namang nawala yung matanda pagkatanggap ng karne. Tinanong ni Amy kung kamag-anak ba yon ng kaibigan namin, pero hindi raw. Hindi nga raw yon nila kilala at basta bigla na lang sumulpot. Mukhang may something daw sa pag-iisip kaya pinagbigyan na lang para walang gulo. Pasado 10:00 nang magpasya na kaming umuwi. Tinabihan na ako ni Dean sa likod nun. Nagulat na lang kami nang papaalis na kami. Andun na yung matanda at may kiangkas daw ito hanggang sa kanila. Hindi na nakatanggi si Miguel dahil umangkas na ito sa likod niya. Pambihira at sobrang tahimik namin nun. Nakakailang kasi ang presensya ng matanda. Nang dumaan kami sa madilim na bahagi ng daan ay napakapit ako sa braso ni Dean. Sobrang dilim kasi noon at wala talagang poste ng ilaw. Nakakakilabot na parang may bigla na lang hahablot sa'yo. May usap-usapan pa naman noon na sa lugar din yon ay may nakitang malaking hayop tulad ng aso at pato na tumatawid. Yung pato daw ay parang pabo na ang laki at yung aso ay parang leon. Bigla din daw yun nawawala sa kadiliman. Nakahinga naman ako ng maluwag nang maarating na kami sa may poste ng ilaw. Nagtaka na lang kami kay Miguel nang bigla itong huminto at nagtanong kung nasaan na raw yung matanda. Saan daw ito bumaba
at kung napansin ba naming bumaba ito. Pero hindi naman nun huminto si Miguel hanggang maarating kami sa may poste ng ilaw. Kaya paanong makakababa yung matanda habang tumatakbo ang tricycle? Sabi ni Ada, baka nalaglag daw ito dun sa madilim na daan. Kasi napansin naman daw niya na nakaangkas pa ito bago pa kami dumaan doon sa walang ilaw. Kaya binalikan pa namin yon dahil baka nga nalaglag ito. Pero nakaabot na ulit kami doon ay wala naman yung matanda. Kaya bumalik na lang kami para makauwi na. Habang binabaybay namin ang daan pa uwi, nakarinig na lang kami ng mga pagaspas ng pakpak na parang sa malaking ibon. Medyo binilisan na ni Miguel ang pagpapatakbo. Pasidip-sidip naman si Dean sa taas dahil baka bigla na lang daw itong dagitin si Miguel. Ramdam namin na aswang na yon. Nakikiramdam na rin kami dahil parang naasunod nga sa amin ang kung anumang nilalang yon. Nasa kanto na kami papasok sa kalye nang biglang natigilan si Miguel at napamura. Napatingin din kami sa unahan kung saan tinatamaan ng headlights ng tricycle. Kinilabutan kami sa nakita. Yung matandang nakiangkas sa amin ay andoon na sa unahan. Ang mas nakakakilabot pa ay yung anyo nito na mukha bang zombie. Parang na-dislocate pa yung mga kamay at paa nito habang hinaharangan kami. Pinabusinahan ito ni Amy para tumabi. Nakailang busina na nga si Miguel pero hindi pa rin to umaalis. Natakot din kaming lapitan ito. Sabog ang buhok nito, nakakakilabot ang muka at nalilisik ang mga mata. Ang sabi ni Ada ay mukhang naglalaway din ito habang naatingin sa amin. Ang akala namin ay nalaglag ito sa tricycle. Yun pala, baka ito yung sumusunod sa aming lumipad at nag-anyong hayop dahil nga isa itong aswang. Yung takot ko noon ay hindi talaga maipaliwanag dahil yun yung first time kong makakita ng ganong nilalang. Naririnig ko lang dati yon, pero noong mga oras na yon, kitang-kita namin yung itsura. Papalapit ito ng papalapit sa amin habang patuloy na binubusinahan ni Michael para umalis sa daanan. Napasabi si Dean na banggain na lang namin. Hindi kami makakaalis hanggat hindi umaalis yung matanda. Inangilan pa kami nito na parang isang asong nauulol. Sa isang iglap ay sinunggaban nito ang tricycle. Hindi kami maapaniwala kung gaano ito kabilis kumilos. At sa isang iglap nga, nakalapit na ito sa amin. Dali-daling pinaandar ni Miguel ang tricycle at pinatakbo. Sa maniwala kayo o hindi, ay naasunod pa rin sa amin kahit mabilis na ang patakbo ni Miguel. Para lang itong nakalutang sa hangin sa bilis. Busina na nga siya ng busina nun, kaya may ilang naglabasan na sa bahay. Ako at si Dean na nasa likod ay halos maihina sa takot dahil konti na lang at mahablot na kami ng matanda. Pero dahil parang nabulabog na noon ang nadaanan naming mga kabahayan, ay tumigil na sa paghahabol sa amin yung matanda. Bigla na lang itong huminto at naglakad papunta sa mga damuhan. Nang maarating kami sa bahay, ay pinapasok ko muna ang mga kaibigan ko. Mahirap na at baka nakaabang pa rin sa kanila ang matandang aswang. Agad naming itinawag ang nangyaring yon sa kaibigan namin sa Lamay. Kinilabutan din siya sa nalaman. Pinapasok pa naman daw niya sa loob ng bahay nila. Baka raw malingat lang sila at kunin ito ang katawan ng nanay nila. Kaya din daw pala nanghihingi ito ng hilaw na karne ay dahil hindi ito kumakain ng lutong ulam. Hindi raw yun taga sa kanila. Wala ngang nakakakilala sa matandang yon. Kung alam lang daw niya ay hindi na niya ito pinapasok o inalok ng pagkain. Muntikan pa kaming mapahamak. Ang akala namin ay sinundan pa kami nito hanggang sa bahay. Pero hindi naman nagkahulan yung mga aso namin at wala naman kaming narinig na pagaspas. Kaya nagpa siya na rin umuwi yung mga kaibigan ko makalipas ng ilang minuto. Kinabukasan ay nagkwento sa akin si Dean. Habang papauwi daw sila ay may naasunod na naman daw sa kanilang malaking ibon. Buti na lang bago sila umalis ay pinabaunan ko sila ng asin at bawang sakali mang abangan ulit sila ng matandang yon.
Nagsaboy noon ng asin si Dean paitaas kung saan niya narinig yung pagaspas. Natigil naman daw yun sa kasusunod sa kanila. Simula din noon, naging maingat na kami lalo kapag bumabiyahe sa gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Hi sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga tagapainig. Tawagin na lang akong Jasper, taga Zambales. Itong kwento ay karanasan namin ng mga barkada kong nakasama ko sa pamamasyal sa Baguio. Nangyari ito taong 2017. Kakatapos lang namin sa college noon. Yun yung pinakauna naming bonding pagkatapos ng ilang taong di pagkikita-kita dahil busy sa school. Medyo malayo din ang pupuntahan namin. Kaya para ma-enjoy ang buong araw ay binalak namin magbiyahe ng gabi para na rin iwas sa traffic, hindi mainit at higit sa lahat wala gaanong ibang sasakyan. Nasa 7 kami nagbiyahe noon. Puro kami lalaki ang nagsalitan sa pagmamaneho. Mabuti nga at gabi kami nagbiyahe dahil wala talagang traffic. Mga alas 10 siguro yon. Naging maayos din yung pamamasyal at outing namin sa Baguio. Marami kaming napuntahan. Ilan na doon yung Laperal White House at Teachers Camp. Nagpicture-picture din kami sa mga lugar na pinuntahan namin, tapos nagpahinga sa isang hotel. Matapos ang tanghalian ay muli kami nagdibot-libot. Papagabi na rin nang makauwi kami. Nung una, wala naman talagang kakaiba sa biyahe. Wala ako o sino man sa amin ang nakaramdam ng may kababalaghan na palang nangyayari. Hindi namin alam kung saan nagsimula, kung sa Baguio ba o doon sa pinuntahan namin o sa mismong biyahe lang. Habang nagmamaneho si Luis, bigla na lang napadaing ng sakit si Martin, sabay angat sa braso niya. Van yung dala naming sasakyan noon at nasa tabi ako ni Luis, kaya napalingon kami kay Martin nang pinapakita nito ang braso. May parang dinaanan yun ng kalmot. Wala naman yun pag alis namin ng Baguio. Hindi na namin pinansin yon dahil baka may nasagi lang siyang matulis na bagay. Naatulog ang mga kasama namin sa likod. Ako naman ay pamayat-maya na kinakausap si Luis para hindi makatulog sa biyahe. Iwas disgrasya. Di ko sinasadyang mapatingin sa rearview mirror. Saglit lang yon, pero may napansin akong parang may iba pa kaming kasama. Inaninag ko yung mabuti dahil medyo madilim sa likod. Mahina akong napamura nun pero hindi ko sinabi kay Luis. Baka kasi matakot siya, mataranta at madisgrasya. Pero kinikilabutan na ako sa nakita ko. Sa salamin kasi ay may nakita akong figura ng isang tao, hindi ko alam kung babae o lalaki. Nakapula ito at para itong nakayuko kaya hindi ko maaninag ang muka. Gusto ko na nga masigaw sa takot dahil alam kong hindi yon isa sa mga kaibigan ko. Parang bulto na yung nakikita ko sa salamin. Pagtingin ko sa likod ay wala naman yung figurang yon. Chinek ko yung rearview mirror. Bigla nga itong nawala. Pinahinto ko si Luis at sinabi kong iihi muna. Pagkahinto ay bigla akong lumabas ng van. Napabura pa nga ako at tinaktak ko lahat ng naramdaman kong takot. Nagtanong si Luis kung napaano ako. Binuksan ko ang pinto nun sa likod at pinalabas ko muna sila kahit na alimpungatan pa. Hindi ko na natiis at sinabi kong may naisama kaming multo sa sasakyan. Figura yon ng isang tao na nakapula. Para daw akong gago. Ayaw nilang maniwala. Sa isip ko naman ay okay na rin yon para hindi sila matakot. Nagpalit na ng driver pero andoon pa rin ako sa unahan. Ayokong maupo sa likod dahil baka muling bumalik yung nakita kong multo. Matapos ng mahabang biyahe, nakauwi naman kaming lahat ng ligtas. Hindi ko na muling nakita yung nakapulang figura. Parang pinagdudahan ko na nga rin yung sarili ko kung totoo ba yung nakita. Kinabukasan nun, nang muli kaming magkita-kita,
Pinakita nila sa akin na may mga kalmot o pasara sila sa ilang bahagi ng katawan. Para ba yung kinalmot o kinurot na hindi naman nila gawa? Wala akong ganoon ng katulad sa kanila sa pagtataka ko. Pero kinagabihan nun ay nagkaroon ako ng lagnat. Sa sumunod pang mga gabi, hindi mawala-wala yung lagnat ko kahit nakailang gamot na ako. Sa ospital naman ay wala naman daw akong infection at binigyan lang ako ng pampababa ng lagnat. Pero ganoon pa rin. Kaya naman dinala na ako ni nanay sa kilala niyang manggagamot. Ipagdasal ko lang daw yung kaluluwang sumunod sa amin. Tinanong ko kung nakasunod pa ba yun. Wala naman daw at hindi naman daw yun nagtatagal sa pagsunod-sunod sa tao. Babalik at babalik ito kung saan ito naglalagi. Isa lang daw yon sa mga ligaw na kaluluwang hindi matahimik na minsan ay sumasabay sa mga bumabiyahe. Hindi ko na nga masyadong maintindihan yung iba niyang kwento dahil ang nasa isip ko ay kung paano maitaboy ang multong naasunod sa amin sa biyahe ng gabi. Umayos-ayos naman na yung pakiramdam ko matapos yon. Yung mga kalmot at pasa naman ng mga kaibigan ko ay humupa na. Wala din naman nangyari sa aming masama. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Hello po sa inyong lahat. Ako si Richel, taga-Kabangkalan, Negros. Itong kwentong gusto kong i-share sa inyo ay tungkol sa nangyari sa amin ng ate ko nung araw na ipinanganak niya yung panganay niyang babae. Habang ipinagbubuntis pa lang ni ate, ay may napapansin na kami noon sa isang kakalipat lang ng apartment na kapitbahay namin. Nasa ibang bansa kasi si kuya, yung asawa ni ate, at ako ang kasakasama niya habang nagdadalang tao siya. Itong sinasabi kong kapitbahay ay hindi pa ganoong katandaan. Parang kaedad nga lang ito ni ate na 38 years old that time. Simula nang dumating ito ay palagi na itong nakatanaw sa bintana. Napansin ko yon sa tuwing lalabas kami ni ate. Nakasunod ito ng tingin sa amin. At nang minsang mag-isa si ate sa labas ay nilapitan ito ng babae. Naipagkilala daw ito at naipagkwentuhan sa kanya. Nung una ay hindi ko naman ito pinag-isipan ng masama. Baka gusto lang nitong maipagkaibigan. Inoobserbahan ko lang siya. Sa aming dalawa kasi ng ate ko ay ako ang hindi masyadong palakaibigan. Hindi ako mabilis magtiwala. Simula nang magkakilala sila ay palagi nang naghahatid ng ulam yung babae at palagi pa yung karne. Buti at hindi sinabi ni ate noon na vegetarian siya, kaya hindi niya ginagalaw yung pagkaing dala nito. Lalo na ako dahil wala rin akong tiwala sa luto ng iba. Kaya masama mang magtapon ng grasya ay tinatapon namin yon. Wala kasi kaming alagang hayop. Sa tuwing nakikita ko itong kausap ni ate ay palagi na lang itong nakangiti na minsan tingin ko ay pilit na. Naging malapit nga sila sa isa't isa. Nahahawakan na nga ng babae yung tiyan ni ate at pinapayagan naman siya nitong himas-himasin. Kapag nakikita ko yon ay pasimple ko siyang nilalayo. Di kasi nag-iingat. Nanggaling din kami sa probinsyang na uso noon ang sinasabing aswang. Kaya dilingit sa kaalaman ko. Kinagabihan nung makita kong hinahawakan nito ang tiyan ni ate ay sumakit ang tiyan nito. Daing ito ng daing. Hindi pa niya kabuwanan kaya nagtaka ako dahil parang manganak na siya. 7 buwan pa lang yung bata sa tiyan niya. At dahil hindi na raw niya kinakaya ang sakit ay nagtawag na ako ng masasakyan naming taxi. Pinsan namin ang driver nun kaya natawagan namin ito kahit anong oras. Mahaba-haba pa ang biyahe dahil may kalayuan ng ospital mula sa amin. Habang nasa taxi kami ay panay pa rin ang daing niya. Natataranta na rin nga ako kung anong gagawin para kumalma siya. Naarating na kami sa ospital noon at mahigit 1 oras din ang biyahe. Medyo huminahon naman si ate. Kinabahan kami dahil may dugo nang dumadaloy sa hita niya.
Pero ang sabi ng doktor ay maayos naman daw ang baby. Kailangan lang daw ni ate na magpahinga at huwag ma-stress. Sa totoo lang, wala namang gaanong ginagawa si ate sa bahay, kaya nakapagtatakang muntikan na siyang makunan. Iniwan ko muna siya saglit para bumili ng makakain at gamot na rin niya. Pagbalik ko sa silid ay may naabutan akong babaeng sumisilip doon. Nanindig yung balahibo ko noon pagkakita ko sa kapitbahay namin na dali-daling umalis. Nang paalis nga kami ng bahay noon ay nakita ko pang nakasilip ito sa bintana, kaya imposibleng nasa ospital ito gayong ilang minuto pa lang naman kaming naroon. Hindi mawala sa isip ko kung bakit sinisilip niya si ate, kaya lalong lumalalim ang duda ko sa kanya. Mukhang may iba itong binabalak kay ate. 2 araw din siyang nanatili sa ospital noon. At nang maarating kami ng bahay, andoon ay babae at nakaabang. Nakangiti ito at may dala na namang pagkain. Sinigang na baboy daw yun. As usual, hindi namin yun kinain. Napansin kong hindi pa rin siya umaalis sa labasan namin. Mukhang nakasilip pa yun sa bintana namin, kaya ipinasok ko na lang muna sa ref yung bigay niya. Kinagabihan ay hindi kami pinatulog ni ate. May kumakaluskos sa dingding namin kung saan katabi din ang dingding ng kapitbahay namin yon. Parang gustong butasin yung dingding namin. Sa inis ko ay pinukpok ko yon, sabay-sabing magpatulog ito. Hindi nun makatingin sa akin ng maayos yung babae ng sumunod na araw. Talagang tinitigan ko siya ng masama. Alam kong siya lang ang pwedeng gumawa nun dahil silid niya ang katabi ng dingding namin. Nagtaka ako na hindi ko na yun nakita ng sumunod pang araw. Sabi ng may-ari ay umalis daw ito ng madaling araw at nagmamadali. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro ay alam niyang alam ko ang binabalak niya kay ate. Isang gabi nun, biglang sumakit ang tiyan ni ate. 1 week pa bago ang kabuwanan niya, kaya hindi namin masyadong napaghandaan yun. Muli na naman naming tinawagan yung pinsan namin. Habang nasa taxi kami at bumabiyahe ng gabi, bigla na lang may tumawid na babae. Ang sabi ng pinsan ko ay bigla na lang yun sumulupot mula sa kung saan. Ang akala nga niya ay nabundol niya ito. Pero nang tingnan daw niya ang ilalim ng sasakyan ay wala namang tao. Hindi din namin yun nakita sa tabi ng daan. Ang bilis daw noon nakatawid. Hiyaw na ng hiyaw si ate. Nararamdaman niyang lalabas na ang bata, kaya nagpatuloy kami sa biyahe. Madilim na at wala gaanong sasakyan at ang nadadaanan namin ay layo-layo pa ang mga kabahayan. Narinig namin ang biglang pagbagsak na mabigat na bagay sa bubong ng sasakyan. Akala namin ay nabagsakan ng sanga ng puno. Pero kasunod nun ay ang nakakangilong kalmot mula sa taas. Napatingala ako. Hindi sanga ang bumagsak sa taxi, dahil kung sa ngayon ay nahulog na yun sa bilis ng patakbo ng pinsan namin. Kinabahan na ako dahil pumutok na ang panubigan ni ate. Nasa gitna pa rin kami ng biyahe nun. Pamaya't maya pang humihinto kami dahil sinasabi ng pinsan ko ay may nakikita siyang nakasunod sa amin. Panay ang tingin nito sa rear view mirror at side mirror. Parang may babae daw na kanina pa sunod ng sunod. Ang pinagtataka daw niya, sa bilis ng patakbo niya ay hindi ito mawala-wala sa likuran namin. Parang nga raw itong nakalutang. Ang nakakainis at nakakakilabot noon, Sir Bob, ay may kung anong hayop ang patawid-tawid sa daanan namin. Para bang gusto nitong pigilan na makaabot kami sa ospital. Nabanggit ko sa pinsan ko noon na mukhang inaaswang na kami. Sinabi naman niyang makakaabot pa rin kami sa ospital. Kahit kinikilabutan ay nagpatuloy kami sa biyahe. Panay ang tingin ng pinsan ko sa salamin at sinasabing may nakikita siyang babae. Pero maya-maya ay wala na daw yon at isang itim na aso na ang nakasunod sa amin. Aswang nga talaga yung sumusunod. Hindi ko pa sigurado kung sino yon. Pero ang duda ko nga ay yung babaeng kapitbahay namin noon. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nang manganak si ate ay nakita ko itong umaali-aligid sa ospital.
Hindi namin hinahayaan ng pinsan ko noon na naiiwang mag-isa si ate at yung anak niya. Salitan kami sa pagbabantay hanggang sa makalabas siya ng ospital. Hindi kami umuwi ng apartment noon kundi doon sa magulang namin. Mabuti nang doon dahil marami ang mag-aalaga at magbabantay. Mga 2 years ago pala nangyari to, Sir Bob. So far naman, hindi na kami sinundan ng babae. Umalis na rin sila sa apartment na yon na nirentahan lang nila at bumili ng bagong bahay bago bumalik ng Pilipinas yung asawa niya. Healthy naman ang pamangkin ko at bibo pa. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Ako si Shaira, taga Caloocan. Itong kwento ko ay tungkol sa pangaaswang at pag-usog sa kapatid ko habang nagbabiyahe kami sakay ng barko. Magbabakasyon kami sa lugar ng lolo at lola ko sa Aklan. Dalawa lang kami noon ng kapatid kong babae na pangalanan nating Joy. Nasa 15 anyos siya at ako naman ay 19. Medyo may katabaan itong si Joy at bata pa talaga ang itsura. Kung hindi lang ito malaking bulas, ay aakalain mong nasa 10 years old pa lang ito ayon sa itsura niya. Maputi kasi siya at mahaba at tuwid ang itim na itim niyang buhok, kaya pansinin talaga at batiin. Mula kasi pagkabata ay madalas na siyang ipagamot ni mama dahil palagi siyang nababati. Ang gusto nga ni mama noon ay mag-eroplano kami para daw mas mabilis ang biyahe. Palagi kami nung sumasakay ng eroplano sa tuwing magbabakasyon kami at gusto ko rin maranasan kung paanong magbiyahe sakay ng barko. Ayaw din nilang ipasama si Joy dahil nga nasusuka ito sa biyahe. Pero sinabi ko, paano naman siya masasanay kung hindi niya susubukan? At talagang gustong-gusto niyang sumama kaya wala ring nagawa sina mama. Nagroro kami noon kaya bus muna hanggang Batangas tapos ay tatawid ng ferry hanggang Mindoro. Sunod ay basta naman hanggang sa kabilang pier. Tapos mga 5 hanggang 6 na oras ang barko patawid ng Katiklan, Aklan. Gabi na nang maasakay kami ng barko. Ramdam ko nasasabik na yung kapatid ko. Himalangang sa bus lang siya nagsuka. Pag nasa barko ay parang maayos naman yung pakiramdam niya. Kaya nga pagkatapos kumain ng baon naming adobo at itlog na nilaga ay nagya na siyang manood sa dagat. Kahit na may kadiliman pa. Minsan daw kasi ay may sumasabay na dolphin sa barko. Sinamahan ko siya noon saglit. Kaso lang ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Saglit ako nagpaalam sa kanya na magbabanyo muna. Hindi na niya ako nilingon dahil abala siya sa pagtanaw sa dagat. Pagkagaling ko ng banyo ay agad ko siyang hinanap. Wala na kasi siya sa pwesto niya nang umalis ako. Ibang babae na yung nakita kong naroon. Halos nalibot ko na nga yung buong barko pero wala si Joy. Sinubukan ko na nga rin siyang i-text at tawagan, kaso ay walang signal dun sa dagat. Bumalik ako kung saan ko siya huling iniwan. Umikot ako at nakita ko siyang andoon pa rin sa pwesto niya. Kaya hindi ko agad siya nakita dahil natatakpan siya ng isang babaeng may katabaan din. Napansin ko agad na yung babae ay nakahawak sa pusod at noo ni Joy. Hindi agad ako nakakilos nun. Kinilabutan ako sa nakita ko at natakot na baka kung anong gawin niya sa kapatid ko. Mahina kong tinawag si Joy. Napalingon siya sa akin, sabay lingon niya sa likuran niya. Mabilis namang umalis yung babae. Agad ko siyang nilapitan at sinabihan. Bakit niya ako hinahayaang may lumapit sa kanya ng ganoon? Halos yakapin na siya nung babae. Hindi daw niya napansin na hindi ako yon. Ang akala raw niya ay bumalik na ako at ako ang may hawak sa kanya. Pagkasabi niya sa akin nun ay bigla na lang siyang nasuka. May lumapit sa aking isang may katandaang babae rin. Andoon lang daw siya sa likuran namin. Matagal na daw niyang pinagmamasdan yung babae. Parang may ginagawa daw sa kapatid ko. Ang akala raw niya ay kilala namin.
Pero narinig niyang pinapagalitan ko si Joy. Ang sabi niya, baka may itim na karunungan daw yon o di kaya ay aswang. Tapos balak pasakitan at aswangin yung kapatid ko. Pinaupo namin si Joy na hawak pa rin ang tiyan niya. Bigla raw kasing sumakit yon. May sumabat din na kasama ng matanda na baka raw nausog yung kapatid ko. Nakita rin daw pala niya yung ginawa sa kapatid ko. Hindi lang daw nila masita dahil parang kilala daw ito ni Joy. Sinabi ko na kaming dalawa lang ang magkasama. Nagboluntaryo silang hanapin yung babaeng yon para daw malawayan si Joy. Pero bumalik sila at sinabing hindi na nila makita. Umiiyak na namimilipit sa sakit si Joy. Hindi ko rin alam ang gagawin. Wala akong alam sa mga ganong bagay. May baong langis yung matanda. Kasama kasi nito yung anak at mga apo niya at proteksyon daw talaga yon. Marami na raw silang nasaksihang inaaswang sa barko. Kaya nagbabaon na sila ng langis na may orasyon at mga pangontra. Pinahid niya yon sa tiyan ni Joy. Binigyan niya rin ako ng kaunti sa plastic na lagayan ng soft drinks. Itabi ko raw yon kay Joy at huwag ko raw pababayaang mag-isa yung kapatid ko. Siguradong babalikan daw nun ang kapatid ko. Tinabihan ko siya noon habang natutulog sa upuan. Nakaidlip na rin ako. Pero mayat-maya akong napapadilat dahil parang may dumadaan sa harapan namin. Kapag naman didilat ako ay wala. Hinawakan ko yung braso ni Joy at muling nakatulog. Pero nagising na lang ako noon na humihiyaw si Joy. Nananaginip pala ito ng masama. Pinagpapawisan din siya ng malapot. Napagala ang tingin ko sa paligid. Yung pairamdam na parang may nag-aabang na mga matang nakatingin sa'yo. At nahuli ko ang nakatitig sa amin ang isang ale. Nakabanda na ito na halos natatakpan na ang muka. Bigla itong umiwas ng tingin at umalis. Bigla kong naalala na parang yun yung humawak sa pusod ni Joy. Nagdagay lang ng tela sa ulo. Kinabahan ako dahil baka kung ano ang gawin niya sa kapatid ko. Maya-maya ay sinabing malapit na kami sa Katiklan Pier. Nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko na muling nakita yung ale pagbaba namin ng barko. Mag-aalas 2 na yun ng madaling araw at andoon na yung sundo naming kotse. Sinundo kami ng tiyuhin at pinsan ko. Naikwento ko sa kanila yung nangyari kay Joy. Sa susunod daw ay dapat magbaon kami ng pangontra. Papagawan daw niya kami sa kilalang albularyo. Akala ko nga noon ay wala na at tinubayan na kami ng babaeng yun. Pero Sir Bob, habang nasa biyahe kami, sabi ng tito ko ay parang may naasunod sa amin. Hindi raw yung sasakyan at wala sa daan, kundi nasa taas. Tiyak daw pagdating namin sa bahay ay may huhuni. Kaya tinawagan niya noon sina Lola. Sinabi niyang may naasunod sa aming bisita kaya maghanda raw sila ng pangontra. Asin, bawang, langis na may holy water, pati na buntot pagi. Sa isip ko noon, uso talaga sa probinsya ni na Lola ang aswang. Buti na lang at pagdating namin ay hindi na yon nakasunod. Pero kung nakasunod man siya, mukhang handa naman silang lahat. Maayos na rin yung pairamdam ni Joy at wala naman daw siyang dinadaing pa. Salamat naman din sa Diyos at naging maayos yung pag-i-stay namin sa Aklan, pati na yung pag-uwi namin pabalik ng Caloocan nun. Mga 13 years ago na rin to nangyari. At magpasa hanggang ngayon, palagi pa rin kaming may dalang asin at ilang pangontra tuwing lalabas at babiyahe kami.